Nagsisimula ang ating kwento sa tahimik na gabi sa Zenai County Young Manor, dalawang lalaki ang nakaupo sa isang pavilion malapit sa tubig. Isang matandang elf na may puting buhok ang nakatingin sa isang sanggol na nakahiga sa mesa. Habang tinatitigan niya ito, bamantong hininga siya. Tila mahirap ang magiging buhay niya, sabi ng elf. Sa susunod na 20 taon, baka hindi siya makaligtas. Narinig ni Ellie na ang ama ng bata ay si Yong, ang patriarka ng manor. Nagsimula siyang mag-alala, iniisip kung ito ba ay parusa mula sa langit dahil ang bata ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. Nagklik ang duwende ng dila bilang tugon at inamin na hindi siya makapaniwala na maririnig ito mula sa isang doktor, lalo na mula sa patriarka. Tungkol sa kanyang anak na malamang mamatay ng maaga, sinabi ng elf na ang kondisyon ay katulad ng pinutol na meridyano. Wala pa siyang nakitang acupoint na ganoon kaluwag. Nagulat si Yung Diyang at tinanong ang manggagamot kung ang tinutukoy niya ay ang acupoint sa tuktok ng ulo ng bata. Kinumpirma ito ng duwende na nagsabing ibig sabihin nito ay malapit nang mamatay ang isang tao kung sobra itong bukas. Sinabi ng manggagamot na tinatawag itong deity ascension na ginagamit ng mga makapangyarihang tao kapag umaalis patungo sa langit. Naguluhan si Yung Diyang at nadismaya ang manggagamot ng agad niyang paniwalaan ito. Dahil hindi pamilyar si Yung Diyang sa paksa, nagdesisyon ang manggagamot na turuan siya at tanungin kung narinig ba niya ito. Ipinaliwanag ng manggagamot na ang mga ganap na master ng martial arts ay ginagamit ang itaas na meridyano ng kanilang ulo, na basically ay ang paggamit ng Biwi acupoint ng katawan. Nilinaw niya na ang tinatawag na deity ascension ay nangyayari kapag ang isang tao ay sobra sa lakas mula sa kalikasan ng langit at lupa at namamatay dahil hindi nila kayang tiisin ito. Nang marinig ito, nanatiling tahimik si Yung Diyang, tinitigan ang walang malay na bata sa mesa, mukhang galit at naniniwala si Yung Diyang na ang kapalaran ng bata ay isang parusa mula sa Diyos, na labis na ikinadismaya ng elf na manggagamot. Bagamat nadismaya, hindi nagsalita ang manggagamot. Tumayo si Yung Diyang, pinapakita ang galit, at nagtakang maglalakad palayo, ngunit humarap siya at ipinahayag na tama siya sa sinabi niyang parusa mula sa langit. Nagalit ang elf na manggagamot dahil hindi niya pinaniniwalaan ito, at sumabog siya ng galit, sinabihan ang patriarka ng matindi. Nagulat ang manggagamot kung paano tinawag ni Yung Diyang ang kanyang sarili na ama habang may ganitong mga iniisip. Sa kasamaang palad, wala na siyang magagawa upang baguhin ang pananaw ni Yung Diyang tungkol sa sitwasyon. Nagtapos na ang desisyon ng patriarka, at nais niyang umalis na ang elf. Sinabi niya sa manggagamot na oras na para siyang umalis, at tiniyak na matatanggap ito ng manggagamot mula sa chief steward. Ngunit, sa halip na tanggapin ito ng tahimik, tinanggihan ng elf ang patriarka at ipinakita ang galit. Maliwanag na hindi niya kailangan ng pera. Sa sinabi niyon, tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng pavilion na may galit. Pagkalabas niya ng mansyon, patuloy niyang iniisip kung ano ang nangyari. Naiisip niya ang sanggol at nararamdaman na ang bata ay magiging heavenly demon kung siya ay ipinanganak sa unorthodox sect o sa demonic faction. Naniniwala ang Elven na kung ang bata ay lumaki sa Shalat Temple, magagamit niya ang 72 elite training methods ng templo ng 2 beses. Gayunpaman, hindi ito ang kaso ngayon dahil sa hindi inaasahan, ang sanggol na ito ay ipinanganak bilang isang kinapopootang bata sa ganitong lugar. Sa kalagayan ng mga bagay, may malaking posibilidad na mamatay ang bata sa kanayunan sa murang edad ng walang anumang paraan upang makaligtas. Ang mga malungkot na pag-iisip na ito ay patuloy na umiikot sa isipan ng manggagamot at siya'y patuloy na nababahala habang naglalakad pa uwi. Ngunit bigla na lang, pumasok sa isip niya ang isang ideya nang maisip niyang ang mga ganitong malupit na kapalaran ay maiiwasan kung ang sanggol ay magtatamo ng enlightenment sa sarili. Dekada ang lumipas, ipinahayag ng patriarka ang pag-asa para sa muling pagbangon ng kanyang angkan sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang eksena ay lumilipat at sinundan ang kwento ng ilang dekada. Nagsimula ito sa kabataan ng lalaki sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng isang hall, nagsasalita sa mga tao roon. Sinabi niya na inilaan niya ang buong buhay niya sa pagbibigay bangon sa kanyang angkan mula nang pumanaw ang kanyang ama, isang disipulo ng Jiang at Sexgong na nagtatag ng lugar na ito. Sa sinabi niyang iyon, naniniwala siyang magmamana siya ng pinakamataas na teknik ng Jiang insect at dahil dito, nararamdaman niyang walang paraan. Maaaring isara ng patriarka ang negosyo ng angkan dahil dito, kaya't natutuwa siyang ang kanyang anak ay sumunod sa mga yapak ng yumaong ama sa pagpasok sa Jiang insect. Nang marinig ito, ngumiti ng mahiyain ang batang lalaki habang nakikinig sa papuri ng kanyang ama. Kasabay nito, nag-congratulate ang kanyang mga kapatid, simula sa kanyang nakababatang kapatid na babae at kuya. Tuwang-tuwa ang kanyang kuya at humahanga sa pagkakapasok niya sa Jiang sect.
Sinabi ng ama na panahon na upang magtaas ng toast para sa tagumpay ng batang lalaki. Hiniling ng patriarka sa lahat na itaas ang kanilang baso, at agad nila itong sinunod. Ngunit napansin nila ang isang bakanting upuan, ang batang anak ng bahay. Itinuro ng bata ang upuan at sinabi sa kanyang ama na hindi pa dumating si Yoshan. Bilang tugon, malamig na sinabi ng patriarka na inutusan niyang manatili ang bata sa lugar ng pagsasanay, na ikinagulat ng mga naruroon. Ang panganay na anak, si Yongdeong, ay hindi alintana. Iniisip na mas mabuti pang hindi naruroon si Yoshan sa masayang okasyon dahil pakiramdam niya ay magdadala ito ng masamang omens. Malungkot ang panganay marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang ama, ngunit tahimik na lang siya, nang hihinayang para kay Yoshan. Samantala, makikita si Yoshan sa lugar ng pagsasanay, abala sa isang matinding. Sa gitna ng kanyang pagsasanay, ang lakas na bumabalot sa kanyang katawan ay kamangha-mangha, kaya't napapaisip ka kung bakit siya itinaboy ng kanyang ama. Biglang ginanap ng asul na buhok na bayani ang isang teknik na nakakabighani, na nagdulot ng malakas na pagsabog ng yelo sa buong silid. Mabilis niyang natapos ito at napagtanto na ganap na niyang na-master ang Young Clans Movement Art. Habang mahigpit pa ang pagkakapiga ng kanyang mga kamao, makikita ang nagyayelong lakas na dumadaloy mula rito, at nararamdaman ng bata na siya'y. Ang pinabayaan na bata, si Yunin, ay namamayani sa pagsasanay sa martial arts, nagnanais ng pagtanggap. Nakamit niya ito dahil kaya niyang pasiglahin ang kanyang mga kalamnan ng enerhiya at i-compress ito gamit ang teknik. Sa kanyang pananaw, hindi na siya pwedeng magpakalakas pa, kaya't iniisip niya kung magkakaroon siya ng mas mahabang buhay ngayon na may mas malakas na katawan. Matapos ang kanyang bagong tagumpay, nagpunta siya upang ipaalam ito sa kanyang kuya. Pagpasok niya, agad siyang nakita ng kanyang kuya, ngunit nag-aalala ito nang makita ang ginawa ni Yunin. Ibinunyag ng batang may asul na buhok na nakalikha siya ng isang teknik. Ibinangon ni Yunin ang eksklusibong martial arts ng angkan, at ito ay nagdulot ng higit na pag-aalala sa kanyang kuya dahil alam niyang hindi ito ikatutuwa ng kanilang ama. Alam niyang magagalit si Yongdiang, kaya't pinayuhan niya si Yunin na huwag ipagsabi ito sa iba. Ngunit tila huli na ang kuya, dahil ang susunod na makikita natin ay pinagsabihan si Yunin ng kanyang batang kapatid at ng kanilang ama. Nagalit ang paboritong anak ng patriarka nang marinig ang balita dahil ayaw niyang matutunan ang martial arts na. Natakot si Yunin na makakaranas siya ng energy deviation at mamatay habang tinutuklas ang martial arts. Gaya ng inaasahan, sobrang galit ni Yongdiang nang marinig ang ginawa ni Yunin, kaya't pinagsabihan niya ang pinabayaan na anak. Pakiramdam niya ay baliw ang bata para galawin ang eksklusibong martial arts ng angkan. Ang patriarka ay labis na nagalit at ipinaabot kay Yunin na wala siyang karapatang gawin iyon dahil hindi siya ang nagtatag ng angkan. Ang ibig sabihin ng clan founder ay isang tao na lumilikha ng martial arts o nagtatag ng isang martial group, at sa kasamaang palad, hindi isa si Yunin sa mga ito sa ngayon. Muling nag-iisa ang batang lalaki matapos siyang pagsabihan, at nag-isip ng malalim tungkol sa mga sinabi ng kanyang ama. Hindi kailanman itinuring ni Yunin ang sarili bilang ganoong tao, at tiyak na hindi niya naisip na lumikha ng martial arts. Ang nais lamang niya ay maging malusog at mahalin ng lahat. Ngunit, hindi iyon ang kanyang realidad. Naputol ang kanyang mga iniisip nang makarinig siya ng ingay mula sa labas, at nang tingnan niya. Nang tingnan ni Yunin, nakita niya ang isang grupo ng mga bata na magkasamang naglalakad, mukhang sobrang excited. Naisip ni Yunin kung saan sila pupunta, at doon niya naalala na araw ng pagbisita ng mga martial masters mula sa Jangan Sect. Pag-usapan ng Jangan Sect, isa ito sa siyam na pinakamalalaking sekta sa mundo. Isa sila sa mga Twin Walls na kilala bilang pinakamalalakas na grupo sa Shanxi, kasama ang Mount Hawk. Sa pag-iisip na ito, napagtanto ni Yunin na dito matatagpuan ang mga Diyos ng mga espada, at nagsimula siyang mangarap dahil lagi siyang nais talagang makatagpo sila ng personal, at sa isang flashback, nakipag-usap ang batang lalaki sa isa sa mga elders ng sekta. Sa wakas, napagtanto niya na ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring magpakita sa mga mahahalagang bisita ng kanilang angkan ay dahil siya ang naging sanhi ng kamatayan ng kanyang ina sa kanyang pagsilang. Sa kasamaang palad, walang sinabi ang matandang steward tungkol dito at ipinilit lang na ito ay utos ng patriarka. Nakaramdam ng pagkadismaya si Yunin nang mapagtanto niyang ang sariling ama niya ang magbibigay ng ganitong utos. Nagsorry ang steward sa batang master, hindi alam kung ano ang sasabihin. Wala namang masabi ang batang lalaki, kaya't nanatili siyang tahimik. Sa kasalukuyan, nagpa siya si Yunin na sumilip kahit hindi siya pinapayagan makibahagi sa mga kaganapan. Pakiramdam niya ay okay lang na makita sila mula sa malayo dahil naniniwala siyang matututo siya mula sa mga bihasang masters. Sa labas, nagtipon ang mga tao ng excited, naghihintay na makita ang taong dumating sa kanilang angkan.
Lahat sila'y nagtatanong kung sino ito at ramdam nila ang pakiramdam ng mga tao na malamang hindi ito ang Sky Sword Dragon o kahit isang elder. Hindi nila sigurado kung sino ito, ngunit alam nilang isang karangalan para sa angkan kung dumating ang mga taong tulad nila. Lumabas ang patriarka at ang kanyang mga tao upang salubungin ang kanilang mga iginagalang na bisita, at hindi nagtagal ay nakita nilang dumating na ang mga martial masters ng Jangan Sect. Narinig ito ng batang lalaki dahil sumilip siya upang makita ang mga pangyayari. Sa gitna ng lahat sa pagbisita, isang maharlikang elf ang nagpasabog ng pagkamangha sa angkan, nagdadala ng pag-asa at nagpapalakas ng emosyon. Isa sa mga bisita ay isang elf na may mahabang blonde na buhok, at ang presensya lamang niya ay nag-iwan ng lahat ng tao sa angkan na nakatulala, mula sa patriarka, sa panganay niyang anak, hanggang kay Yunin. Lahat sila ay namangha nang makita siya, dahil isang maharlikang lahi ang elf at hindi nila inaasahan ito. Nagulat si Yunin nang mapagtanto niyang isang maharlikang lahi ang nakapunta sa kanilang angkan, dahil kilala sila sa mga aklat bilang isang misteryosong lahi na kayang mabuhay magpakailanman. Sobrang supernatural nila na. Nagtawa si Yung Deyang ng nerbyoso bago tuluyang sinabi kung gaano siya kabigani at pinararangalan na dumalaw ang elf sa kanilang simpleng angkan. Bagamat nanginginig, nagawa niyang panatilihin ang kanyang composure upang ipakilala ang sarili at batiin siya. Ganoon din ang ginawa ng panganay na anak. Nang makita ito ng elf, ipinabot niya ang kanyang pasasalamat sa kanilang magarang pagtanggap at pagkamapagpatuloy. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang si Yolshin, isang elder ng Jangan Sect. Nang marinig ito, lalong naging nerbyoso ang patriarka at nagsimulang magpawis ng malakas dahil wala siyang pakialam sa mga usapin ng katayuan, ngunit iginigiit ng patriarka na nagkamali siya sa hindi agad pagkilala sa kanya, lalo na't naglakbay pa siya ng malayo upang dalawin sila. Patuloy siyang humihingi ng paumanhin sa kawalang galang, iniisip na hindi niya dapat pinaghintay ang isang Diyos ng Jangan Sect sa labas ng kanilang angkan ng ganoon katagal. Sa ganitong pag-iisip, inalok niya ang kagalang-galang na bisita na pumasok agad upang makapagpahinga matapos ang mahabang paglalakbay. Habang abala si Yung Deyang sa pag-asikaso sa elf na may blonde na buhok, tahimik namang nanunood ang pinabayaan niyang anak mula sa malayo. Mula sa likod ng karamihan, nag-isip si Yunin kung gaano nakatagal na buhay ang maharlikang elder ng Jangan Sect batay sa kanyang katayuan. Sa kanyang isipan, tiyak na matagal na itong nabubuhay, isang bagay na kanyang pinapangarap lamang dahil sa mga kondisyong kinagisnan niya. Samantala, mabilis na pinangunahan ng patriarka si Yolshin papasok sa angkan. Habang naglalakad sila sa daan, nagbigay daan ang lahat ng tao at nakatitig sa bisita ng may paghanga. Ang lahat ay nabighani sa presensya ng tila Diyos na nasa kanilang kalagitnaan, at ito'y isang karanasang parang panaginip para sa lahat. Tiningnan ng blonde elf ang mga tao sa karamihan at, sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niya si Yunin sa likuran. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at mabilis na yumuko ang batang lalaki upang ipakita ang kanyang paggalang. Sa kasamaang palad, nakita rin siya ng kanyang ama sa likuran. Bagamat nagulat, pinanatili ng patriarka ang kanyang composure sa harap ng mga bisita. Alam ni Yunin na hindi siya dapat naroon, kaya't maswerte siyang hindi siya sinermonan ng ama sa mismong sandaling iyon. Abala ito sa pagbibigay ng tamang pag-asikaso sa maharlikang lahi. Upang mag-iwan ng magandang impresyon tungkol sa kanya at sa kanyang sekta, mahinahong sinabi ng patriarka sa bisita na ang batang may asul na buhok ay ang kanyang ikatlong anak. Nang marinig ito, sinabi ni Yolshin na may matitingkad na mata ang bata at tila matalino. Ginawa niya ang magagandang obserbasyon na ito habang nakatitig kay Yunin na nagpapahiwatig na nagustuhan na niya ang bata. Lalong kinabahan ang patriarka na nahihiya na sa kanyang anak. Naniniwala siyang walang silbi ang bata at ayaw niyang umasa ang bisita sa kanya. Ayaw ng patriarka na masyadong mataas ang expectation ng bisita kaya't bigla na lang siyang humingi ng paumanhin sa ngalan ni Yunin, na parang sinasabing, pasensya na, medyo wala talaga sa ayos yang batang yan. Sa halip na ma-disappoint pa ang bisita sa hinaharap, mas gusto niyang ibagsak agad ang stocks ng anak niya. Nagulat si Yolshin, dahil ang bata mismo ang magalang na bumati sa kanya kanina, parang hindi nagtutugma ang kwento. Pero wala nang pakialam ang ama, kaya diretso niyang sinabi, siya nga pala ang resident pasaway namin sa pamilya, parang buy one take one, batang magulo at medyo siraulo. Sa isang iglap na distract ng patriarka ang bisita palayo kay Yunin, na para bang sinabing, walang kwenta yan, next topic please. Samantala, si Yunin, na parang walang kaalam-alam na siya na naman ang bida ng chismis, ay abala sa paghanga sa isang espada. Wala na siyang ibang magawa matapos niyang mamaster ang movement arts ng kanilang angkan, kumbaga, walang level up kaya nag-iisip siya ng bagong trip.
Habang tinatitigan ng makintab na espada sa training ground, naisip niya, parang Aztec to, Paano kaya kung maging swordmaster ako? Bonus pogi points pa siguro to.